Sa video pong ito ay papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng jogging pants. Bali sinisimulan ko siya sa paglalagay ng bulsa sa may bandang harapan. Bali ang style po nito ay paslant or slide pocket. Bali pinatong ko yung pocket bag dyan sa ibabaw ng panel ng pantalon. Pinasadahan ko siya ng paslant. Kailangan pantay yung tagiliran at dun sa bandang waistline. Inupitan ko lang yung excess na tela, and then tinap 1/16 ko yung bandang pocket bag. Hindi po sasakupin yung panel ng pantalon dahil pag nilupi ko yan, itatap 1/4 ko siya. Ayan, gayahin nyo lang yung prosesong ginagawa ko para may idea kayo kung paano bumuo o gumawa ng isang jogging pants na pantalon. Ayan, ganyan lang yung proseso niya. Nga po pala, itong tela ko ay stretchable. Kaya same fabric na lang yung aking ginamit na pocket bag. Ayan, pantayin ko lang yung bandang waistline pati side kapag nagkakabit ng side pocket. Ganyan. Itataking ko lang yan dyan sa side and then dyan sa my waistline. Sa mga hindi pa po nakaka-follow sa akin, please follow me, Maylin Ariola Aurin, para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko araw-araw. Nanonotify po kasi kayo kapag nakapollow po kayo sa akin. Ayan, salamat po sa mga nanonood at tumatangkilik ng aking mga sinishare sa inyong videos. Balik tayo dun sa aking ginagawa. Pinasadahan ko lang or kinulose ko lang yung pocket bag and then in-overlock ko lang para malinis siya. Dahil stretchable nga po yung tela, hindi ko siya pwedeng ibalinsyana. Pero kung hindi naman po stretchable yung tela nyo, pwede naman po ibalinsyana. Pag stretchable po kasi ang tela ay umaalon po yung pagkabalinsyana ng tahi. Ayan, pagkatapos yun, overlock ko lang para malinis. And then, pinagdugtong ko lang yung front rise niya and in-overlock ko lang din. Then, ito naman, back rise. Ganun din, pinagdugtong ko, in-overlock. Ngayon, pagdudugtungin ko naman yung mga sides niya. Sa side ng back and front. Pagdugtungin lang yan. Ayan, shoutout nga po pala sa aking mga top fans na masugid na nanonood, sumusubaybay. Ayan, nagsishare, nagko-comment sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. And sa mga bagong followers ko po, ayan, kumusta po kayo? Sana po ay may natututunan kayo sa mga sinishare kong videos. Ayan, pagkatapos yung pasadahan yung bawat side, sa inseam naman po tayo, yung bandang salakangan, i-close nyo po yan. Bandang gitna po ako nag-start para pantayan po. Pero pwede naman kayong magsimula sa laylayan hanggang dun sa kabilang laylayan. Basta pagpantayin nyo lang yung bandang gitna or pinakasalakangan ng pantalon. Ayan, pagkatapos dyan, i-overlock nyo lang para malinis. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya in-overlock. Alam ko naman pong alam nyo na kung paano i-overlock yan. Ayan, na-overlock ko na lahat. Ngayon ay magkakabit ako ng garter. Pero bago yon ay susukatin nyo muna yung pinakabewang nung pantalon. Pag nakuha nyo na yung sukat ng bewang ng pantalon, kunin nyo lang yung kalahati nun. And then yun yung kabuuan ng sukat ng garter. Inuulit ko po, yung kalahati ng sukat na yan, ng bewang ay ang sukat ng kabuuan ng garter. Mag-add lang kayo ng 2 inches para naman sa mga allowances. At pagkatapos niyan, pagdugtungin nyo lang yung garter.
Sa mga nagtatanong dyan kung paano mag-attach ng garter, ayan, tapusin nyo po yung video na to para alam nyo po kung paano. Markingan ko lang bawat pinaghatian or kinuha ko yung pagkakahati ng sukat ng garter. 4 na level yon. And then ito ring pantalon, kukunin ko yung 4 na sukat niya. Dinivide ko po siya sa 4. Dahil yun po yung magiging pantayan ng garter. Kumbaga, yung marking ko dun sa garter, itatapat ko dun sa marking ko sa bewang ng pantalon. Then, pag inattach ko siya ng ganyan, overlock po kasi yung aking proseso sa pag-attach ng garter. Tapat nyo lang yung mga marking nyo and then batakin nyo. Para po, ang purpose nun ay maging balanse yung banat ng garter. Kaya minamarkingan ko yun at dinidivide sa 4. Ayan, sana nagigets nyo yung point ko doon sa pag-attach ng garter. Ganyan lang naman po kasimple. Dalawang klase naman po yung pag-attach ng garter. Pwedeng overlock, pwede nyong ilupian sa pagkabit, yung nakatago yung garter sa loob, and then lulupian. Ito naman ay in-overlock ko sa pag-attach para pag tinaping ko siya ay dun sa bandang overlock ko siya papasadahan. Ayan po. Maganda po kasi sa isang garter o sa isang damit na katulad nito, pantalon, jogging pants or short, na nakapix yung garter. Pangit po kasi yung garter na isinusuot lang sa loob. May tendency po kasing gagalaw-galaw yun. Mamimilipit yun sa inyong baywang kapag sinuot nyo. Hindi po katulad nito na nakapix na siya, ibig sabihin hindi na gagalaw ang garter. Pwede nyo pong tatluhin ng pasada yan. Lagyan nyo pa ng tahi sa gitna na 2 pasada. Hindi ko na po naipakita sa inyo na pinasadahan ko pa yan dyan sa may gitna na 2 pasada. Nakalimutan ko na pong gawin. Pero pwede nyo pong tahian dyan. And then ngayon, yung pinakalaylayan ng pantalon, pwede nyo pong ilupian ng double fold. Pwede namang i-overlock nyo paikot, then saka nyo pasadahan. Marami naman pong pamamaraan kung paano i-hem din yung laylayan. Ayan, maliit lang naman yung sukat niyan. Pwedeng 3/4, pwedeng 1/2 inch yung lapad niya. Ayan, tapos na po tayo sa pagbuo ng jogging pants. Pakikita ko po sa inyo kung anong itsura niya. Ayan, suot ko na siya. Ayan po yung bulsa niya sa harapan. Ayan, sana po ay nagustuhan niyo yung video na to. Pa-like and share para lahat matuto at makapanood. Maraming salamat po.